Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers na nanonood, ibang zodiac signs, welcome back po dito sa Bono Magos PH. Ayan, so sa reading na to, Gemini, gagamitin natin ang 10-card love spread na nakatuon sa feelings, third-party energy if meron, ayan, at potential partner para masilip natin ang mas malalim na emosyon, tunay na intensyon at maging ang mga blockages na maaring nakaapekto sa relasyon mo. So kasama dito ang current energy ng connection, kung ano ang estado niyong dalawa sa ngayon, feelings ng person mo, surface at deep, no, inside, ano ang ipinapakita niya at ano ang tunay na damdamin niya na hindi niya sinasabi. Ayan. And then alamin din natin yung intentions at actions, kung ano ba talaga ang plano at hakbang niya para sa inyo. And then, ikaw sa mata ng person mo, paano kanya nakikita bilang partner, third-party energy kung may ibang taong nakaapekto sa inyong dalawa, blockages, ano ang mga hadlang na pumipigil sa smooth na takbo ng relasyon ninyo. And then, mensahe ng tarot at spiritual guidance, gabay mula sa universe para sa connection ninyo, and then potential outcome. Ano ang maaring kahinatnan ng love story ninyo? So Gemini, ang reading na ito ay para sa mga taong curious kung ano ang tunay na nasa puso at isipan ng kanilang person, at para na rin sa mga nais makita kung saan patutungo ang kanilang love connection. Kaya, ayan. Now, bago ako magsisimula, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Gemini, at iwan yung hindi. Alright, umpisahan na natin. Gemini, you have the 10 of Swords. You have the 6 of Swords. 8 of Wands. Next, you have the 4 of Swords. You have the 6 of Wands. And then next, you have the 7 of Wands. 2 of Pentacles. 9 of Pentacles. And then 6 of Pentacles. And you have the Queen of Pentacles. Alright? Gemini, umpisahan na natin. Alright, Gemini, mag-umpisa tayo sa current energy ng connection ninyo. You have the 10 of Swords. So, Gemini, sa kasalukuyan, napakabigat ng energy na bumabalot sa inyong relasyon o connection. Sa makaka-resonate lang po, okay? Ang 10 of Swords ay madalas nagpapakita ng sobrang sakit na parang pinagtaksilan ka, iniwang ka, o nasaktan ka ng paulit-ulit hanggang sa wala ka nang maisip na laban. So, maaring ito ay hudyat na nakakaranas ka ng matinding emotional exhaustion na tipong ramdam mo na tama na, ayoko na. Okay. Pero sa tarot, ang 10 of Swords ay hindi lamang tungkol sa ending. Ito rin ay simbolo ng transition o pagbabago. Ibig sabihin, oo, may cycle na natapos, pero kasabay nito ang pagbubukas ng bagong pinto. So, maring ito ang panahon ng matinding sakit,
pero ito rin ang simula ng paghilom. So, para itong madilim na gabi, okay, gabi na pagkatapos ng lahat ng luha at pagod, unti-unting sisikat ang araw. So, para sa connection niyo, Gemini, maaring naroon ka sa punto ngayon ng breakdown, misunderstanding o matinding challenge. Pero tandaan, Gemini, kapag lumabas ang card na ito, ibig sabihin ay wala nang mas sasakit pa kesa sa natamasa mo. Kaya mula rito, ang tanging direksyon na lang ay pataas at pasulong. Okay. Feelings ng person mong in the surface. Okay. Six of Swords. So, sa surface level, Gemini, ang ipinapakita ng person mo ay tila gusto niyang umiwas muna sa mga sigalot o away o mabibigat na emosyon. Right? Ang Six of Swords ay pasensya na, Gemini. Pasensya na. Okay? Pasensya na yung aso ko. Bigla na lang. So, sa surface level, again, ang pinapakita ng person mo ay tila gusto niyang umiwas muna sa mga away, mabibigat na emosyon. Ang Six of Swords ay simbolo ng paglalakbay, papalayo mula sa gulo, patungo sa mas mapayapang dalampasigan. So, maaaring napapansin mo na mas pinipili niyang manahimik kaysa makipagtalo. Okay? So, sa mga mata mo, baka iniisip mong lumalayo siya o hindi siya ganun ka-invest sa relasyon. Pero ang totoo, ito ay isang coping mechanism. Hindi ito palaging ibig sabihin ng pag-abandona. Okay? Sa mga ka-resonate lang po, maaari lang na gusto niyang makahanap ng inner peace at ayusin muna ang sarili bago bumalik sa gitna ng connection. Okay, ninyo. So, pwede rin sa surface level, ipinapakita niyang gusto niyang maging civil at maayos ang lahat. Kahit deep inside ay may mga nararamdaman siyang hindi niya masabi. Parang sinasabi niya sa labas, ayoko ng gulo, ayoko ng away, gusto ko muna ng katahimikan. Gusto muna niya ng space para siguro makapag-isip din. Okay. Now, deep inside, ito naman ang true feelings ng person mo. You have the Eight of Wands. So, ito na, Gemini. Deep inside, ang totoo niyang nararamdaman ay napaka-intense at passionate. Right? Ang Eight of Wands ay card. Pasensya, may narinig ko yung maingay. Right, Gemini? Kasi hanggang ngayon, nagre-renovate pa rin kami ng bahay. So, ang Eight of Wands ay card ng mabilis na galaw, sudden communication, excitement, at malakas na attraction. Kahit ipinapakita niyang gusto muna niya ng peace or distance with the Six of Swords kanina, hindi niya maitago ang katotohanan na may malakas na spark at connection pa rin siya sa'yo. Okay, na nararamdaman niya. Kasi deep inside, gusto niyang biglang mag-message, gusto niyang iparating ang nararamdaman niya, at gusto niyang makipag-reconnect. Ang Eight of Wands ay parang hindi na ako makapaghintay energy. May urge siyang gustong kumilos, makipag-communicate, at bumalik sa orbit mo. Pero kung sa tingin mo ay tahimik siya ngayon, huwag mong isipin na wala siyang nararamdaman. Ang totoo, puno siya ng damdamin at excitement para sa'yo. Ang tanong lang, kailan niya hahayaan ang sarili niyang gawin ang first move, right? Ayan. Ano naman ang intention ng person mo? You have the Four of Swords. So, ito yung intention ng person mo, Four of Swords. So, pagdating sa intention niya, medyo mabagal ang energy. Ang Four of Swords ay card ng pahinga, retreat, at pag-recharge. So, ibig sabihin, hindi pa siya handa na gumawa ng matinding hakbang sa ngayon. Maaring gusto niya munang magpahinga emotionally at mentally, no, mula sa lahat ng stress at sakit na dinanas niya o ninyo sa relasyon. So, sa intentions level, ang plano niya ay magkaroon ng healing at clarity muna bago gumawa ng galaw, bago umaksyon. So, hindi ito masamang card, right? Sa katunayan, ito ay nagpapakita ng maturity sa isang banda kasi alam niya na hindi siya pwedeng kumilos ng pabigla-bigla kung hindi pa malinaw ang isipan niya. Pero Gemini, ang downside nito ay baka ma-feel mo
na parang wala siyang plano o parang stagnant ang connection, right? Tandaan, ang Four of Swords ay nagpapakita ng pause. Okay, hindi end, pause muna, pause lang. Kaya bigyan ng kaunting pasensya kung bakit hindi pa siya ganon ka-active ngayon. Alright, now, ngayon, action naman na gagawin. You have the Six of Wands. Ito ang exciting part, Gemini. Ang Six of Wands ay card ng victory, success, at recognition. So, ibig sabihin, darating ang oras na gagawa siya ng move para ipakita sa iyo na pinapahalagahan ka niya at pinagmamalaki ka niya. So, maaring magparamdam siya, alright? Maaring magpaparamdam siya sa paraang magiging visible sa ibang tao, like public acknowledgement or pag-post tungkol sa inyo o simpleng pagpapakita ng pagmamahal sa harap ng ibang tao, like sa mga kaibigan mo or through sa family mo. Doon muna siya hanap siguro ng confidence, ng lakas na para tulong na rin siguro, magpapatulong, something like that. Okay, so this is a card of triumph. Kaya malaki ang chance na mag-effort siya para iparamdam na ikaw ang choice niya at ikaw ang mahalaga sa kanya. Kung dati ay parang tahimik at retreat mode siya with the Four of Swords, ang susunod na action niya ay magiging mas bold at mas proud siya sa iyo o sa relationship ninyo. Ang Six of Wands ay parang energy ng isang taong sasabihin, tingnan niyo, siya ang mahal ko, siya ang kasama ko. Parang gusto kanyang ipagmalaki din. Paglaban, gano'n na rin. So sa love reading, napakaganda ng action card na ito. Kasi ibig sabihin ay hindi kanya itatago. Pagkos gugustuhin niyang ipakita na ikaw yung inspirasyon niya, right? Proud na proud siya sa'yo. Ayan. Now, punta tayo sa number 6. Okay, ayan. Ikaw sa mata ng person mo. Okay, so Gemini, sa paningin ng person mo with the Seven of Wands, nakikita kanyang isang tunay na fighter. Hindi basta-basta sumusuko kahit gaano kahirap ang laban. Ang Seven of Wands ay card ng resilience, determinasyon at katapangan. So sa mata niya, ikaw ay yung tipo ng partner na hindi basta nag-give up sa relasyon, kundi laging handang ipaglaban ang mahalaga sa iyo. So maaring iniisip niya na minsan ay matigas ang ulo mo, stubborn ka, pero sa likod nito ay yung katapang at paninindigan. So nakikita kanya bilang isang taong marunong tumayo para sa sarili at hindi madaling kontrolin, right? At dahil dito, may paghanga siya sa iyo dahil alam niyang ikaw ay hindi lang basta partner, kundi isang warrior sa pag-ibig. Pero Gemini, may isang side din ito. Baka iniisip niya rin na dahil masyado kang strong-willed, mahirap minsan ang kompromiso. Kaya minsan, parang nasa defensive mode din siya kapag nagkakaroon kayo ng conflict, right? Ang lesson dito siya ay humahanga sa tapang mo, pero baka minsan natatakot din siya na baka hindi na siya makasingit o baka mawalan siya ng control sa relasyon ninyo. Ayan. Tignan naman natin yung third party energy kung meron. You have the Two of Pentacles. So, Gemini, narito tayo sa crucial. Very crucial na part ng reading. Ang Two of Pentacles ay nagpapakita ng juggling, balancing, at paghahati ng oras at energy. So, ito ay malinaw na indikasyon na may third party energy na nakakaapekto sa relasyon ninyo. Tandaan, hindi ito laging tungkol sa ibang romantic partner o kabita. Pag sinabi ko dito ng third party, this could be situation, family member, or even friends. So, maari itong trabaho din, financial responsibilities, family, o iba pang bagay na hinahati ang focus niya o nahahati ang focus niya dahil dito. So, ang card na ito ay parang nagsasabi, gusto kong balansehin ang lahat, pero hirap akong sabayan ang lahat ng responsibilidad. Kung romantic third party man ito, ay pinapakita ng card na hindi niya kayang mag-commit fully kasi parang may dalawa siyang hinahawakan. Kung external responsibilities naman, ito ang nagpapahirap sa kanya na maging consistent sa'yo.
So Gemini, ang mahalaga dito ay alamin mo kung saan talaga napupunta ang energy niya. Kasi kung ikaw ang priority, dapat ikaw ang pipiliin niya sa dulo ng juggling na ito. Right? Now, ano naman ang balakid, hadlang? Nine of Pentacles. Okay. Nakakagulat kasi ang blockage card ay maganda sa una. Ang Nine of Pentacles ay simbolo ng independence, success, at pagiging self-sufficient. Pero dito, ito ang nagiging hadlang. Bakit? Dahil pareho kayong maaring may streak ng sobrang independence at pride. Parehos kayong ma-pride. Parehos kayong gustong maging independent. So, parang sinasabi ng card na ayaw ninyong umasa masyado sa isa't isa. Kaya minsan nagkakaroon ng gap. Baka pareho kayong nagtataglay ng mindset na kaya ko mag-isa, kaya ko mabuhay kahit wala ka. So, Gemini, maganda ang pagiging independent, pero sa relasyon, nagiging problema ito kapag pareho kayong takot magpakita ng kahinaan o takot umasa sa partner. Ang nagiging resulta, parehong gusto ng love, pero parehong ayaw magpakumbaba kasi nga mataas ang pride. So, ito ang nagiging pader sa pagitan ninyo. Right? Napunta tayo sa inyong payo. You have the Six of Pentacles. So, mensahe ng tarot with the Six of Pentacles. Gemini, napakaganda ng gabay mula sa tarot. Six of Pentacles, ang card ng balance, reciprocity, at equal give and take. So, sinasabi ng universe na ang connection ninyo ay kailangang magtataglay ng balanse. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagbibigay o siya lang ang laging umiintindi, right? So, kailangan ay may palitan. So, parehong nagbibigay at parehong tumatanggap ng pagmamahal, effort, oras, at respeto. Now, ang spiritual guidance para sa iyo, huwag kang masanay sa one-sided love. Kung nakikita mong hindi siya naglalabas ng same energy mo, hindi niya kayang tapatan, right? Kailangan mong ipaalam ito at i-demand ang tamang balance, right? Ang healthy relationship ay parang scale. Kapag pantay, ito ay stable. Pero kapag lagi may imbalances, siguradong magkakaroon ng problema or babagsak. Magkakaroon ng out of balance. So, yan, magkakaproblema. Now, ang potential outcome. You have the Queen of Pentacles. So, Gemini sa dulo, napakaganda ng potential outcome ninyo. Ang Queen of Pentacles ay card ng stability, nurturing, care, at long-term commitment. So, ibig sabihin, kung pareho kayo mag-e-effort at pareho kayong tatanggap ng lessons mula sa connection na ito, may potential itong maging isang stable at long-term relationship. Ang Queen of Pentacles ay hindi lang tungkol sa romance, okay? Kundi tungkol din sa pagbuo ng buhay na secure, relationship na secure, emotionally secure, spiritually, materially, financially secure. Kung sa simula ay may betrayal, sakit at confusion, ang kahinatnan ay isang mas grounded at mas secure na partnership. So, isang relasyon na puno ng malasakit, pag-aaruga at consistency. So, ang tanong lang, handa ba kayong pareho na magtrabaho para marating ito, right? So, ayan. So, Gemini, natapos nating himayin, right? Ang lahat ng cards mula 1 hanggang 10. So, malinaw na ipinapakita ng universe na ang iyong love story ngayon ay hindi madali. Right? Puno ito ng ups and downs, may sakit, may lungkot, right? May paglayo, ngunit, ayan, naroroon din ang pag-asa, healing, at napakalakas na potential para sa long-term stability at love. So, mula sa 10 of Swords, nakita natin ang cycle ng sakit at betrayal na parang tapos na ang lahat. Pero tandaan, bawat ending ay may bagong simula. Ang sakit na naranasan mo ay hindi para pahirapan ka, kundi para gisingin ka na mayroong bagong pinto ng pag-ibig at healing na magbubukas. Now, the Six of Swords, right? Yung Six of Swords, dito, nakita natin na ang person mo ay tila lumalayo sa gulo. Sa surface, parang gusto niya ng peace at katahimikan. Ngunit sa kanyang tunay na nararamdaman with the Eight of Wands,
Hindi niya talaga matakasan ang spark at attraction sa iyo. Deep inside, nandiyan ang excitement, passion at desire na mag-reconnect at makipag-communicate. Pero Gemini, ang kanyang intensyon ay nasa Four of Swords. Nagpapahinga, nagre-reflect at nagre-recharge sa ngayon. So hindi siya agad kumikilos kasi gusto niyang maging malinaw muna ang isipan niya at damdamin niya. Ngunit huwag kang mag-alala dahil sa action na gagawin niya with the Six of Wands, makikita mong ipapakita niya sa iyo at sa iba na proud siya sa iyo. Ipinapakita niya na ikaw isang tagumpay, isang inspirasyon at ikaw ang pipiliin niyang ipaglaban. Now sa kanyang paningin with the Seven of Wands, ikaw ay isang warrior, isang matatag at matapang na taong handang lumaban para sa mahalaga. Right, ngunit sa kabilang banda naroon ang juggling energy with the Two of Pentacles na nagpapakita na nahahati siya sa perhaps sa responsibilities, sa ibang mga priorities o posibleng ibang tao rin. Ito ang dahilan ng inconsistency at pagka-delay sa connection ninyo ngayon. Ang hadlang naman ay Nine of Pentacles. So pareho kayong may streak ng independence at pride. Maganda ito para sa personal na growth, pero sa relasyon nagiging wall ito Kasi kung pareho ayaw magpakumbaba, parehong ayaw umasa, mahirap magtagpo sa gitna, right? Okay, so kaya ang mensahe ng universe with the Six of Pentacles ay malinaw. Kailangan ng balanse. Kailangan, hindi pwedeng ikaw lang ang nagiging nagbibigay o siya lang ang laging umunawa. Ang tunay na relasyon ay equal give and take. Equal give and take. At yun ang magpapatibay sa foundation ng inyong connection. At sa dulo, ang potential outcome ay napakaganda. Queen of Pentacles. Ang card na ito ay sumisimbolo ng care, nurturing, security, at stability. So, ibig sabihin, Gemini, kung pareho kayong willing mag-effort at matuto mula sa mga lessons, may potential na maging long-term, stable, at secure ang inyong love story. So, hindi lang basta passion, hindi lang temporary, kundi isang pagmamahal na grounded at pangmatagalan. Kaya Gemini, ang love story na ito ay kwento ng pagbabalik mula sa sakit tungo sa healing, pag-alis sa gulo para hanapin ang peace, pag-amin ang tunay na nararamdaman kahit pinipigilan ito, pag-aalaga at pagbibigay ng tamang balanse, at sa huli, pagkakaroon ng stable, secure, at long-lasting na relasyon. So, kung nakaresonate ka dito, Gemini, i-claim mo na ang mensaheng ito. Sabihin sa comment section o i-comment sa baba, I am ready for balanced love. I claim this stability. Na kung naramdaman mo ang reading na ito ay para sa iyo, Gemini, don't forget to like this video, share it sa mga kapwa Gemini o sa taong iniisip mo ngayon, at mag-subscribe sa Bono Magos PH YouTube channel para lagi kang updated sa ating love readings at spiritual guidance. At huwag kalimutan, hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate, kaya piliin lamang ang talagang tumatago sa puso mo. And rest, iwanan mo na sa universe. So hanggang sa muli, Gemini. Alright, Gemini, huwag muna kayong aalis. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. And of course, ating mga cross-watchers, huwag muna kayong aalis kasi magbibigay po ako ng announcement. Sa mga gusto pong magpabook ng private tarot reading, ayan, hanapin nyo lang po ang Facebook page ko. Okay, makikita nyo dito sa my screen. Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Okay, 1,000 pesos po, and it doesn't matter kung nasa ibang bansa kayo kasi ito ay online based lamang. So, ang kailangan ko lang ay mag-submit lang po kayo ng 10 katanungan, mga 10 ipapahula nyo sa akin, at makaka-receive lang kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lalabas. Wala pong Zoom calling, video calling, voice chat, or anything. Pero makaka-receive kayo, of course, ng result. Yung result is isang short video clip para sa mga barahang lumabas, para transparent tayo, no? Para hindi nyo isipin na, baka gawa-gawa lang yan. Ka-etos lang. So, malalaman nyo kasi makikita dun sa video ko ano yung mga barahang lumabas. And then, makaka-receive kayo ng another written format na message. Long message. Okay? Mahaba. Doon yung makikita yung mga sagot. Sagot kung bakit yun ang sagot sa mga pinapahulan nyo from 1 to 10. May kasamang guidance, may kasamang payo, at
anything more na kailangan yung malaman. Based yun sa mga ipapahuli nyo ha. Okay, 1 to 10 lang. Okay, so, yan. Kung gusto nyo magpabook, again, magpunta lang kayo sa Facebook. Hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check verified ni Meta. So, ang lead time po is within 3 days up to 5 days. Depende po kung ilan ang nakaschedule sa araw na yan. So, payment first policy po tayo. Para makapag-book kayo ng schedule, magbayad muna kayo ng 1,000 pesos. So, for more inquiries, more information, i-message nyo ako sa Facebook page po na Magos PH. Now, sa mga interested naman po sa aura reading, 1,000 pesos din po. Magkaiba po yon sa tarot reading. Sa aura reading naman po, if hindi lang aura ang malalaman mo doon, hindi lang kung anong kulay ng aura mo at anong ibig sabihin ng kulay na yon at ilan. Posible kasi sa aura reading, baka hindi lang iisa, baka 2 o 3 ang aura mo. So, explain doon. Hindi lang yun ang lalabas sa aura. Sa aura reading din po, malalaman natin kung ano yung mga balakid mo if ever meron. If ever meron kang balakid, ano yung mga yun? Okay? Baka yun ang mga dahilan. Yun talaga ang dahilan. Lalo na kung nagtataka ka kung bakit hindi ka umuusad, hindi ka sinuswerte, feeling mo lagi kang minamalas. Kaya makikita po sa aura reading kung ano yung mga balakid. Plus, dahil nakita na natin kung ano yung mga balakid mo, bibigyan pa kita sa aura reading ng mga crystal recommended crystals na pwede nyong bilhin sa akin or pwede rin sa iba o baka meron na kayo. Crystals na pwede nyong bilhin as bracelet, necklace, or tower points or kahit geode man lang o kahit simpleng bato na pwede nyong hawak-hawakan. Any kind of stones. Okay? So, malalaman doon. May 3, may 4. Depende kung anong ilan ang kailangan mo. Lalabas sa aura reading. Plus, aside from that, bibigyan pa kita ng ritual na dapat mong gawin or dapat mong ipagawa para matanggal yung balakid na na-mention doon sa aura reading mo. So, di ba, sulit-sulit. Sulit na sulit. So, 1,000 pesos, baka yan na ang kasagutan sa mga lagi niyong tanong na bakit hindi ako muusad, bakit hindi ako successful, bakit minamalas ako sa love. Sa love life, pwede niyo i-apply sa love life, sa career, sa trabaho, negosyo, ayan, lahat na. At yung kulam naman, very rare po lalabas sa aura reading. Case-to-case basis. Depende po yan kung gaano katindi. Malalaman din doon kung may nag-i-evil eye sa'yo. So, sa gustong magpabook, again, same po, sa ruling sa tarot reading. Magpabook kayo, magbayad po kayo para sa schedule or magpabook. Within 3 to 5 days din po ang lead time or matatanggap nyo ang result. Okay? Kung private tarot and aura reading ang ibubook din nyo, depende po sa schedule. Pwedeng isabay lahat. Pwede magsabay ang result o pwedeng mauna yung isa and then susunod. Depende talaga sa schedule ko po kung ilan ang nakabook. Okay? Now, sa Akashic Records naman po, magkaiba ang price. Meron kasi kayong pagpipilian doon. Kaya mag-inquire kayo sa Facebook page. Now, sa Akashic Records naman, kung sa Akashic Records, hindi lang past lives ang malalaman mo doon. Kung anong naging past lives mo. Kung ilan ang naging past lives mo, ilang past lives ang pinagdaanan mo bago ka dumating dito ngayon sa current life mo ngayon sa taong ito. And then, especially if you're a black sheep of the family, feeling mo lang if ever feeling parang, or may nagsabi na sa'yo, o narinig mo na, may nagsabi sa'yo na black sheep ka ng family, sa Akashic Record, malalaman din doon. May connection doon. Kasi ang mga black sheep of the family kasi iba yung kapalaran nila sa mga kapatid nila. Sila yung parang outsider sa family. Sila yung hindi naiintindihan ng community or sila yung walang nakakaintindi sa kanila. Malalaman sa Akashic Record, maybe you're special soul ka . And then sa Akashic Records, if interesado kayong malaman kung may mga spiritual gifts kayo, like kagaya ko, pagtataro, healer, shaman, o baka kagaya ka ni Madam Alec Baldwin na nagpipredict through visions, no, sa mga nakikita niya. Malay mo, kung curious kayo if meron kanyan,
malalaman sa Akashic Records. Plus, pwede nating i-activate. Pwede nating ma-activate. Okay, sa Akashic Records. For more inquiries, kasi titignan doon kung anong tier ang pipiliin nyo kasi iba-iba ang bayad sa Akashic Records. So again, for more inquiries, for more information, mag-message lang kayo. Mag-inquire kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Now, sa mga gusto naman pong magparitual. Sa ritual po, kung ano yung gusto nyong iparitual, libre na kapag bibili kayo ng item. Okay? Now, sa ritual naman, kung wala kayong alam na ritual, like for example, hindi nyo alam, kasi may mga ritual kasi na very popular na around sa atin, like ancestral healing, generational curse, card cutting, cord cutting, mga ganyan, mga ritual, or full moon ritual, abundance ritual. Kung alam nyo na yan, pwede nyo iparitual sa akin. Kung hindi nyo alam kung anong ipaparitual nyo, let me know your story, let me know your problem, magkwento ka ng sitwasyon mo para ma-assist po kita na mabuti at malaman ko kung anong karapat-dapat na ritual ang para sa iyo, na para gawin para sa sitwasyon mo. Now, for every item, may libreng ritual. So, pag tatlo ang item na bibili nyo, automatic, you can avail 3 rituals of your choice. Okay? What is plus may distance Reiki pa. So, distance Reiki naman kalusugan lang. Okay. Now, sa mga gustong bibili, sad to say, mga taga-ibang bansa, wala po akong direct international shipping sa ngayon. Pero ang maisasuggest ko kung talagang gusto nyong maka-avail ng libreng ritual at then gusto nyo ring bumili ng item, libre na kasi ang ritual, sulit na yon. So, ang maisasuggest ko is ipadala natin muna dito sa kamag-anak ninyo. Dito natin ipaship kasi dito sa Pilipinas, nationwide ang shipping ko. So, kung may kamag-anak kayo dito, kapamilya, trusted friend, pwedeng sa kanila natin ipaship. And then, kayo na mag-usap kung paano nyo makuha yon. Papadala nyo ba niyan? O uwi ba kayo? Or something like that. Kayo na mag-usap. Kayo na mag-deal. Okay? So, kausapin nyo ako sa Facebook page, Bono Magos. Now, sa mga curious naman po sa testimonials, feedbacks, ayan, sa mga pinaparitual na mga clients ko, hanapin nyo lang sa Facebook page ko. Mag-scroll down lang po kayo doon or hanapin nyo ang album sa Facebook page ko, yung customers testimonials, mga customers feedback album. Makikita nyo doon, madami na doon. Okay, so ayan po. Now, sa mga gustong bumili ng mga product ko para makabil ng libreng ritual, wag muna kayong alis kay dito kasi may ipapakita po ako, kaya napaka-importante wag muna kayong alis, magbabalik po ako. And again, wag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto nyong bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice, pag nakabili kayo ng item. Automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. And again, huwag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto nyong bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice, pag nakabili kayo ng item. Automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Alright, so sa mga naghahanap po ng mga power bangle rings, ayan, meron akong collection. I have carnelian for career and motivation. So, kung hinahanap mo ang bato na magbibigay ng apoy sa loob mo, para magtagumpay sa career at personal goals, si carnelian ang perfect na kapartner mo. So, isa itong stone of courage at motivation na parang personal coach na laging nag-uudyok sa iyo na kumilos.
Kung ikaw ay madaling mawalan ng gana, tinatamad o nahihirapang magsimula ng bagong proyekto, si Carnelian naman ay tutulong magbigay ng spark of energy para bumangon muli. Napakaganda nito sa mga taong nagtatrabaho sa creative fields, mga writers, artists, performers, content creators dahil binubuksan nito ang imahinasyon at creativity. Pinapalakas din nito ang self-confidence kung may presentation ka, interview o kailangang ipakita ang leadership skills mo sa trabaho, tutulungan ka nitong mag-shine. Sa career at negosyo, si Carnelian ang magbibigay ng focus, determinasyon at winning spirit para maabot ang pangarap mo. Para itong apoy na hindi namamatay, laging nagbibigay ng init, inspirasyon at lakas ng loob para magpatuloy. Now, meron naman tayong green agate. Ayan. Kung makikita nyo sa kulay, parang blue, right? Pero in person, in actual, green po yan. Okay. Resulta lang yan sa photo. Okay. So, green agate for money and opportunity. Kung nais mo naman ay abundance at financial stability, dito ka kay green agate. Okay, ito ang tinatawag na stone of prosperity at growth dahil parang halaman na itinanim mo. Unti-unti pero sigurado ang pagbubunga. So dinadala nito ang energy ng swerte at bagong oportunidad sa negosyo, trabaho at kahit anong investments. Kaya tumutulong ito para magkaroon ka ng wise decision making sa pera. Kaya mas nagiging maingat at matalino ka sa paghawak ng mga finances mo. Pinapakalma rin ito ang isipan mo para mas makapag-isip ka ng strategic plans at makapagdesisyon ng walang itakot o overthinking. Para sa mga negosyante, makakatulong itong maka-attract ng mas maraming customers at deals habang pinapanatili ang stability ng kinikita. So si green agate ay parang financial guardian mo. Nagbibigay ng steady growth at proteksyon para sa long-term na kasaganaan. Napunta naman tayo kay black agate. Black agate for health and protection. So kung hanap mo naman ay shield laban sa mga negativity at masamang energy, si black agate ang kakampi mo. Isa itong napaka-powerful na bato ng grounding at protection. Protection sa kahit na anong klase ng sakuna or danger. Kaya hindi ka madaling maapektuhan ng inggit, chismis, malas o kahit psychic attacks. Okay? Tumutulong din itong protektahan ka sa mga anong klase ng disgrasya. Okay, iwas sa anong klasing sakuna. Pag madalas kang nagbiyahe, iwas disgrasya, iwas sakuna sa daan, sa road. Okay, so para itong energetic shield na laging nakapalibot sa iyo, nagbabantay at sumasalo ng negative vibes para hindi ka tamaan. Pinapalakas nito ang immune system at immune system mo at tumutulong sa katawan mo para makarecover mula sa stress at pagod. Kung ikaw ay madaling madrain emotionally at physically, si black agate ay magbibigay ng balanse at stability sa iyo. Maganda rin ito para sa meditation dahil nire-release nito ang mga blockages sa katawan at aura para makabalik ang healthy energy flow mo. So isipin mo ito na parang protective armor, no? Pinapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang isipan at ligtas ang kaluluwa mo mula sa masasamang impluwensya. Napunta tayo sa golden agate. Last but not the least, si golden agate for joy and success. So kung nais mo ng positivity at tagumpay sa buhay, si golden agate ang magdadala ng araw sa puso mo. So isa itong stone of happiness and success na nagpapalabas ng warm at joyful energy. Tinutulungan ka nitong makita ang magagandang bagay kahit nasa gitna ka ng problema. Kaya laging may hope at optimism. Pinapalakas nito ang self-worth at naglalabas ng natural charm. Okay? Kaya mas nagiging attractive ang iyong aura sa tao at sa mga opportunities. So dinadala nito ang energy ng victory at accomplishment. Kaya napakaganda para sa mga taong may goals sa business, career at relationships. Kapag suot mo ito, parang lagi kang may inner sunshine na nakakapagbigay ng motivation at good vibes hindi lang sa iyo kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Si golden agate ay parang liwanag ng araw, nagbibigay ng kasayahan, good luck at tagumpay saan ka man dalhin ng tadhana.
So again, carnelian for career booster at motivation spark. Si green agate naman for money magnet at opportunity opener. Si black agate for health stabilizer at protection shield. Si golden agate for joy bringer at success attractor. So lahat ng apat na ito ay hindi lang palamuti, no, kundi power rings na makakatulong i-transform ang bawat aspeto ng iyong buhay. Limited stocks only. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala ang screenshot doon sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung my blue check, verified ni Meta, at sabihin nyo sa akin kung alin dyan ang kukunin mo at ilang piraso. Okay, kasama nito kapag bumili kayo, lahat ng items ay dadaan sa 38 steps of blessing ritual. Ang inclusions na kasama dito, kapag bumili ka ng kahit isa lang ring, meron kang isang free ritual of your choice sa kahit anong aspeto. Isa lang, okay? Like for example, isang item ang binili mo, isang ring, so isang ritual. Mamili ka na lang kung sa love pa yan, sa money, sa career, kahit saan man, ano mang gusto mong iparitual. May kasama ring free distance Reiki healing. Kung sino ang may sakit, may karamdaman, pwede nyo pong ipa-distance Reiki healing sa akin. Pero alam mo, disclaimer lang po ha, kung meron ka ng matitinding sakit na nararamdaman ninyo, magpakonsulta agad sa doktor. Okay? Lalo na kung talagang umiiyak na kayo sa sakit, talagang hindi nyo na makayanan, kailangan na po ng doktor. Okay? Ayan. Now, another is surprise freebie. Lahat ng bibili niyo makaka-receive kayo ng surprise freebie. So, ayan. Shops policy, no COD, wala pong cash on delivery dahil dadaan po sa mga ritual ang mga items niyo plus gagawin ang inyong ipinapa-request na ritual bago i-ship ang item nyo. Kailangan yung bayaran agad. Payment first policy po tayo. And then no refund, no exchange policy po tayo. No return, no exchange, no refund. So sa mga gusto pong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa akin sa Bono Magos PH Facebook page. Hanapin nyo po yung may blue check, verified na po ni Meta. Maraming salamat. Ayan. At sa mga naghahanap naman nito po ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. I mean, na Corva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones, tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang Laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng protection
sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline na isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit, at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress, o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions.